Sigurado ka bang okay lang tong suot ko, Pomi? Tanong ko kay Mami habang umiikot at tinitingnan ng sarili ko sa malaking salamin sa kwarto nila Daddy. 2 araw nang nakalipas mula nang bumisita sila ni Elias sa bahay. Ngayon, gusto kong sumama kay Mami dahil may isang tanong akong gustong itanong sa may-ari ng kulay abong mga mata na yon. Grabe, hindi ako pinatulog ng 2 araw. Nang bumalik ako sa opisina ni Dad, akala ko hindi na siya nandun. Kala ko wala na. Pero may nakita akong isang papel na medyo malayo sa pintuan ng opisina. Doon ko lang naalala na may ibinigay palang papel sa akin si Elias. Dahil sa pagmamadali ko, nahulog ko yata yon. Ay nako, nakakainis. Ano ba naman ang isinulat niya sa papel? Ano ba ako sa kanya? Oo nga, cute ka. Sabi ni Mami habang nakatingin sa puting dress ko at ngumiti siya. Nasa kama lang ang cellphone ko kaya agad ko tong kinuha nang mag-vibrate. Naramdaman kong napatingin din si Mommy. Tiningnan ko kung sino ang nagpadala ng message. Si Luis. Hey, are you free tonight? Kain tayo. Naging pato ang bibig ko nang mabasa ang mensahe niya. So, nakabalik na nga siya at hindi pa nagsabi. Sumagot agad ako. Ayoko. Binitiwan ko ang cellphone at iniwasan na lang ang mga emosyon ko. Dapat hindi ko siya iniisip. Hey! Yan bang susuotin mo? Opo, Mi, ito na lang. Hindi ko naisip na baka magbago pa ang isip ko, pero bakit siya? Pakiramdam ko, nakakagigil na siya. Tin, ayos ka lang ba? Tumango lang ako pero sa loob ko, baliw na nga ako. Naramdaman ko si Mommy na natawa. Thank God you're back, Tin. Miss ko na yan. Tinitigan ko siya at ngumiti ng konti. Hindi ko alam kung biro lang ba niya o may laman. Pero sinadyang sumabay na lang ako. Niyakap ako ni Mommy at ngumiti ako pabalik. Tin, sigurado ka ba talaga sasama ka? Alam mo naman na alam na ng ibang nangyari sa'yo kay Elias. Nag-iwas ako ng tingin. Sinabi naman ni Daddy na hindi yung mangyayari, Mi. At saka wala naman nangyari. Okay, wala namang mangyayaring masama. Sabi ni Mommy habang hinahaplos ang pisngi ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ako naman, pilit na ngumiti pabalik. Tapos na kami mag-ayos ni Mom ng gabi. Anniversary pala ng mag-asawang Verano. Hindi ko pa rin alam kung mga magulang ni Elias o iba pa. Hindi naman ako pupunta para mag-party, kundi para ibalik ang singsing at itanong kay Elias kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinulat niyang kasal. Ready ka na? Sa tingin mo, Mi, sobrang ganda ko na ba? Tanong ko habang itinaas ang kilay. Oo, kanino ka pa ba magmamana? May pinagmanahan nga. Habang tinitingnan ko ang singsing, parang may naramdaman akong kakaiba. Tumigil ako saglit at tiningnan ko ang singsing. Parang may gusto akong itanong kay Elias. Are you both done? Nasa labas na si Sean. Ngumiti siya nang makita ko. You look good, Celestine. Thank you. Thank you, Dad. Bagay sa inyo ang dark gray suit. And you too, Me. You look gorgeous. Let's go. Kumapit ako sa braso ni Dad, si Mommy naman sa kabila, habang papalabas kami ng bahay. Tanaw ko na ang isang magarang sasakyan. May lalaking nakatayo doon. Lumapit kami nang tumingin siya, nakita ko na siya. Yung mukha niya, teacher na pinsan ni Elias. Good evening, Miss Tin. Tipid niyang bati. Celestine, this is Sean. Tumango ako. Hindi na siya mukhang teacher. Napaka-formal niyang tingnan ngayon. Pasok na po tayo? Yaya ni Sean, sumakay kami. Nang humito ang kotse, naramdaman ko may nakatingin. Bakit? Are you wearing makeup? Hindi. Powder lang. Hindi ako marunong mag-makeup eh. Close kayo ni Elias? Hindi ko alam. Nga pala, bakit ganyan ka tumingin sa akin nung bumisita kami? What? Nakatalikod siya na. Hindi ako sumagot. Wala kang explanation doon? Bigla niyang ibinulong sa tenga ko. Hindi ikaw yung tinitingnan ko nun. Umiling siya sabay tawa. Sorry, nabigla ba kita? Daldal na lalaking to. Kabaliktaran nung una ko siyang nakita. Huminto na ang kotse sa harap ng mansyon. Bumaba ang driver at nawala sa paningin. Hey, galit ka ba? Tanong ulit ni Sean. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko akalain na madaldal pala siya sa personal. Celestine, anak. Pumasok na kayo. Baka hinihintay na ng parents niya.
Oh no, tita. Hindi nila ako hahanapin. We can go inside. O kung gusto ni Tin, pwede ko siyang itour. Sabat ni Sean. He's a good guy, Tin. Don't worry. Hindi kanya nahahawakan. May ngiting sabi ni Mommy. Lumabas na rin ako, ngunit nang hanapin ko si Sean, nakita ko siyang may kasamang babae. Nakakapit ang kamay nito sa bewang niya at parang may binubulong si Sean na ikinatatawa ng babae. What the? Akala ko ba ililibot niya ako? Thank God you're here. Agad akong napalingon sa likod. Si Luis. Nakatayo siya malapit sa kotse, nakangiti pero halatang pagod. Binuksan niya ang mga braso niya, tila inaanyayahan akong yakapin siya. Tumigil ako bago siya lapitan. Andun si Elias, nasa ika-4 na kotse. Katabi ng kotse ni Luis, may katabi siyang babae. Maputi, mahaba ang buhok at mukhang close sila. Napakunot ang noo ko. Ang babae nakasilip sa bintana habang si Elias nakatingin sa akin. Matulis ang titig, parang sinusuri ko anong gagawin ko. Hey, hindi mo ba ako yayakapin? Natatakot ka pa rin bang mahawakan? Tanong ni Luis. Ramdam ko ang titig ni Elias. Matindi, mapanuri. Atras sana ako pero nang makita kong sobrang lapit ni Elias sa babae sa loob ng kotse, napatigil ako. Hindi ko alam na mahilig din pala sa babae si Elias. Halika na Luis. Medyo napatas ang boses ko kaya agad siyang napakunot noo. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Hinawakan ko ang kamay niya at mabilis na tumalikod. Hindi ko nang nilingon sina Elias lalo na yung babae. Ayos ka lang ba? Tanong ni Luis habang kasunod ko papasok sa mansyon. Simula pa kanina tanong siya ng tanong, umiling lang ako. Sigurado ka? Namutlak ka kanina. Wala ko nakita, okay? Malamig lang kaya gusto ko na pumasok. Pero ang totoo, naglalaro pa rin sa utak ko yung nakita ko. Bakit sobrang lapit nila sa isa't isa? Kung hindi ko ba sila naabutan, may mangyayari na? Luis, tiningnan niya ang mukha ko at napakunot. Ano yan? Parang seahorse ang itsura mo. Tukso niya, sinuntok ko siya sa balikat. Joke lang. Napatingin ako sa singsing sa daliri ko. Isa sa olin na dapat kita pero sa ngayon sa akin ka na muna. Biglang lumapit si Luis. Halika, doon tayo sa maraming pagkain. Baka sakaling bumalik yung kulay mo. Sige, pero ikaw ang maglibot sa akin ha. Pakainin mo ako, pambawi mo na to. Copy, ma'am. Sabay saludo niya. Loko talaga. Papasok na kami sa malaking hall ng mansyon nang maramdaman kong bumagal ang lakad ko. Parang ang daming matang nakatingin sa amin. Kinuha ni Luis ang kamay ko, marahang hinila papunta sa mesa. Nakangiti siya parang walang pakialam sa mga tao. Pero ako, biglang natigilan. Si Elias nandun. Mag-isa nakatingin, hindi nakatitig. At parang hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Nasaan yung babae niya? Bigla akong kinabahan. Lahat ng kaba naramdaman ko sa isang iglap. At bago ko pa tuluyang mapako sa kinatatayuan ko, may humawak sa pulso ko. Mahigpit, mainit. Si Elias. Bitawan mo ako. Bulong ko, hindi man lang makatingin sa kanya. Pero ginamit niya ang daliri niya para ipaling ang mukha ko sa kanya. Nanlilisik ang mga mata niya. Walang kurap, parang may gustong iparating. Elias, anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Hinila niya ako palayo, wala akong nagawa kundi sumunod. Hanggang sa isang tahimik na kwarto kami napunta. Binuksan niya ang pinto at tiningnan ako na para bang sinasabing pumasok ka. At pumasok naman ako. Elias, baka hinahanap na ako ni... Bigla siyang huminto at hinarap ako, seryoso. Sobrang seryoso. Pwede ba tayo mag-usap ng maayos? Tungkol sa nangyari sa kwarto ko. Napalunok ako ang lapit niya. Nang hawakan niya bewang ko, nanigas ako. Kinuha niya ang kamay ko, inilagay sa balikat niya, at dahan-dahang inihilig ang ulo niya sa balikat ko. Elias, singhap ko habang nararamdaman ko ang hininga niya sa leg ko. Elias, andyan ka ba? Isang babae, maamo pero seryosong boses. Elias, may papasok. Hindi siya kumikibo. Hindi siya lumalayo. Lalo pa siyang dumikit. Bumukas ang pinto, nanlaki ang mata ng babaeng pumasok. At sa parehong iglap, ginulat ako ni Elias. Hinalikan niya ako. Nakita kong babaeng nakatitig sa amin, gulat na gulat. Pareho kami ng reaksyon pero hindi ako sa kanya nabigla.
Yun ay dahil sa lalaking nakapikit ngayon habang hinahalikan ako. At ang puso ko, tuluyan ng kumawala sa kontrol. Ilang ulit kong tinangkang itigil ang halik ni Elias. Itinutulak ko siya, pilit iniiwas ang mukha ko. Pero hindi siya natinag. Sa halip, mas lalo pa siyang lumapit. Dinilat niya ang mga mata niya habang hinahalikan ako. Para bang tuwang-tuwa siyang nakikita ang pagpapumiglas ko. Lalo pa niyang binilisan ng galaw, tila nangaasar. Aaminin ko gusto ko rin pumikit. Gusto kong damhin. Pero anong karapatan ko? May iba siyang babae. Baka dalawa pa. Wala nang babaeng tumawag sa kanya kanina. Umalis to matapos makita kami. Isa rin ba siya sa mga babae ni Elias? Kagabi sa kotse, iba na naman ang kasama niya. Ngayon, iba na naman. Patawad po, ma'am, sir. Napalingon ako sa pinto. Isang matandang babae nakatalikod at mabilis na umalis ng kwarto. Agad kong iniwas ang labi ko kay Elias. Sinubukan niya pa rin halikan ako pero marin akong umiling. Hindi siya natumba agad dahil sa lakas ng pagkakatulak ko. Malakas siya at nakakapit pa rin sa akin pero hindi na kami muling naghalikan at yun ang mahalaga. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw ko habang pilit siyang tinutulak. Halos sumabog ang dibdib ko sa inis sa kahihiyan. Nang tuloy ako siyang may tulak, agad kong inalis ang mga kamay ko sa dibdib niya. Tiningnan ko siya. Seryoso ang mukha. Walang bahid ng pagsisisi. Lumuwa ang mga mata ko. Lumunok ako. Tapos, gusto kitang murahin, Elias. Gusto kitang sampalin. Gusto kong iparamdam sa'yo. Kung gaano ka. Walang modo. Wala siyang reaksyon. Tila estatwa. At nang maglakad siyang papalapit sa akin, napatras ako. Bawat hakmang niya, pilit kong nilalayo ang sarili ko. Hanggang sa bumagsak ako sa kama. Napalunok ako habang tinititigan siya. Umupo siya sa gilid ng kama, tumitig sa katawan ko. Tumaas ang isang sulok ng labi niya, saka dahan-dahang inabot ang pisngi ko. Aray! Daing ko nang bigla niya akong kurotin. Ngumisi siya halatang aliw sa reaksyon ko. Ilang segundo lang bumalik na naman sa pagiging blanko ang mukha niya. Tumayo siya lumayo at may kinuha sa drawer, papel at ballpen. Elias, alis na ako ha. Tahimik pa rin siya. Baka hinahanap na ako na kaibigan ko. Bigla siyang humarap ng lilisik ang mga mata. Napayuko ako. Nang lumapit siya sa akin, agad akong umatras. Pero malapit lang ang kama. Kapag pinatras pa niya ako, baka... Elia! Bigla niya akong hinila, mahigpit ang hawak sa pulso ko. Idinampi niya ang kamay niya sa leg ko at maring hinalikan. Sinubukan ko siyang itulak. Ramdam ko ang hapdi sa balat ko. Hindi na to halik na may lambing. Galit na to. Napadaing ako, pero wala akong mabigkas at bago pa ako tuluyang mawalan ng kontrol. Isang malakas na boses ang gumulat sa akin. May humila sa akin palayo kay Elias, si Luis. Agad niyang binitiwan ang hawak sa akin at lumapit kay Elias. Hawak ang kwelyo nito, sa kanya ito sinuntok. Napasinghap ako. Hindi natumba si Elias pero napaurong ito. Ano, inaakin mo lahat? Pati siya? Tumingin si Luis sa akin. Nang makita niyang namumula kong leeg, agad niya akong nilapitan. Pagmamay-ari ko siya, Elias. At hindi mo siya pwedeng angkinin. Pagmamay-ari? Hindi na ako ni Luis palabas. Nilingon ko si Elias. Hindi na siya blanco. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong pagsisisi na nakita ko noon. Sa labas ng kwarto, humarap sa akin si Luis. Malalim ang buntong hininga. Hindi sinabi ni Stephen kung sino ang gumawa nun sa'yo. Pero, siya ba? Si Alice ba ang unang gumalaw sa'yo? Oo. Pero ayoko ng pag-usapan. Umalis na lang tayo rito. Tumango si Luis. So siya nga. Agad akong napayuko. Paano? Paano siya nakalapit sa'yo? Hindi ka nagpapalapit, lalo na't lalaki. Hindi ko alam. Bago pa man kami makalayo, muling humarap si Luis kay Elias. Ikaw, ipakukulong kita! Pumagit na ako, hindi ko tiningnan si Elias. Nakatingin lang siya sa akin, puno ng pagsisisi. Iwinaksi ko ang tingin ko sa kanya. Elias, baby! Napapikit ako sa tinis ang boses ng babaeng paparating. Trisha, bulong ni Luis. Napalingon ako. Siyang babaeng nakakita sa amin ni Elias kanina.
Tumakbo tong si Trisha papunta kay Elias. Baby, hindi mo ba ako na-miss? Tumingin pa rin si Elias sa akin. Tipid ng ngiti lang ang binigay niya. Iniiwas ko naman ang tingin ko. Umalis na tayo. Don't worry. I'll call Jasmine. Ayoko makalapit pa siya sa'yo. Nginitian ko siya, pilit. Umiling siya. Tahimik kaming lumayo. Nakakainis. Habang naghahanap ng maupuan, tinawag si Celestine ang kanyang ina. Kasama ni Mommy ang ilang kamag-anak, kabilang sina Tita Fanio at Tita Grace. Isang babaeng kilalang diretsyo at may kasaysayang nakabangga si Mommy. Hindi inaasahan ni Celestine ang tanong ni Tita. So, kailan ang kasal? Natila siya mismong tinutukoy. Lalo siyang nabigla nang sabihing si Luis, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, ang nakatakda raw niyang mapangasawa dahil panganay ito sa pamilya. Hindi matanggap ni Celestine ang balitang yon. Litong-lito, napuno ng tanong ang isipan niya. Bakit siya? Kailan ito napagdesisyonan? Umalis siya sa mesa, halatang nasasaktan, naguguluhan at galit. Sa gitna ng emosyonal na pagkabigla, nagtungo siya sa kwartong pinasukan nila dati ni Elias. Ang lalaking nagbibigay rin sa kanya ng di may paliwanag na tensyon at kilig. Doon nadatnan niyang bagong paligo si Elias. Bagamat nagpumilit siyang umiwas, unti-unti siyang nadarang sa presensya nito. Habang lumalapit, naramdaman niya ang init at tensyon sa pagitan nila. Nagkunwari siyang may kagat ng lamok sa leeg para lang mapalapit palalo kay Elias. Sabay sinarang pinto na parang pahiwatig na handa siyang ipagkait ang mundo sa labas. Kahit pansamantala lang, para sa init na nararamdaman niya ngayon. Anong ngiti yan ha? Tanong ni Mommy. Napailing lang ako habang nakatingin sa bintana ng kotse. Nak, okay ka na ba? Tanong niya ulit, tumango lang ako. Nakausap ko na rin si Tita tungkol sa sigawan namin ni Luis. Naiintindihan naman daw nila pero si Luis mukhang hindi pa. Ilang minuto lang nakarating na kami sa bahay. Pagkababa, hinalikan ko si Mommy sa pisngi. Nagpasalamat sa driver at agad tumakbo papasok. Kita ko sa mukha nila ang pagkabigla. Pagdating sa kwarto, agad akong tumalon sa kama. Napangiti ako habang palundag-lundag, pero maya-maya napaupo rin ako. Napabuntong hininga. Bakit ko ba nasigawan si Luis? Bulong ko sa sarili. Nako, ilang araw na naman akong guilty nito. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Naalala ko ang malit kong bag. Nilapitan ko yun at sinilip ang laman. Umaasang mainiwan si Elias. Ramdam ko kasi kanina habang hinahalikan niya ako, parang may hinulog siya sa bag ko. Ang liit, pero parang bodega. Bulong ko. At ayun na nga, isang maliit na papel ang nakita ko. Sinulat niya. Si Luis, boyfriend mo ba? Break up with him. Hindi kayo tatagal. You should date someone unique. Napakunot-no ako. Baliw ba to? Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-type ako. Hindi ko boyfriend si Luis. Kaibigan lang siya. Pero binura ko rin agad. Bakit ba ako nag-explain? Tinangka ko mag-message kay Elias. Hi Elias, kumusta? Kumain ka na? Delete ulit. Biglang nag-vibrate ang phone. Si Luis. Sorry Tin, labas tayo bukas, bawi ako. Pasensya na rin sa sinabi ni Mom. Sure, sorry rin sa mga nasabi ko. Pinatay ko agad ang phone. Kinaumagahan. Kakagising ko lang at nasa harap na ako ng laptop. Nagbabasa ng reports. Sa tabi, niluto ni Nanay Ruby ang almusal. Anong meron sa'yo? Wala kayo, okay? Wala. Napalingon ako nang bumukas ang pinto. Si Luis, tipid ang ngiti pero masaya. I'm sorry, hindi ko dapat sinabi yun. You're beautiful, Tin. Napalunok ako. Ramdam ko naman noon pa man na may gusto siya. Ano ka ba? Parang tayo bata lang eh. Joke lang yun, no? Iwas tingin ko. So, okay lang sa'yo ang kasal? Ayoko nga pakasalan si Luis pero ayoko ring mapunta si Elias kay Trisha. Nag-alok si Luis ng lakad, pumayag ako. Sa cafe mo na lang, gusto ko matikman yung desserts. Nagbihis ako ng fab sleeve blouse at cheeky jeans. Pagbaba ko, agad akong binati ni Luis. Akala ko maliligo ka pa. Natawa siya. Pumasok kami sa kotse. Sigurado ka ba sa cafe? Di naman ganun kasarap pagkain dun ah. Ang daldal mo, magmaneho ka na lang. Sagot ko, nakasimangot habang hawak ang cellphone. Pipindutin ko na sana si Elias pero pinatay ko ang phone. Sa cafe.
Pagpasok namin ni Luis, bigla siyang humawak sa bewang ko. Sanay na ako pero ngayon, medyo conscious. Lalo't mas dikit kami kaysa dati. Upo ka muna, kakausapin ko lang yung manager. Habang naghihintay, tiningnan ko ang menu. Wala akong gana. Nandito ka rin pala, Tin. Napalingon ako. Si Sean. Katabi niya, si Elias. Elias? At ang babaeng kasama niya, si Trisha. Yung babaeng nakita kong malapit sa kanya sa kotse. Tin, this is Iris. She's my fiancée. My hot and gorgeous wife. Malamig na sinabi ni Sean. Nakita kong siniko ng babae si Sean. Ayos lang kung sa kanya. Inis na inirapan niya si Sean. Wait, what? Agad na nalaki ang mga mata ko. Yan lang ang nasabi ko sa katipid na kumaway. Nakita kong napatingin si Iris bago napatingin kay Elias. Napahagikik ito bago inilipat ulit sa akin ang tingin. Unfair. Rinig kong pulong ni Sean. Nakita kong napakunot rin ng noo ito bago sinundan ko saan nakatingin at nakangiti si Sean. Napalunok ako dahil baka ibang pumasok sa isip niya. Ngunit nakita ko na lang nang umiti siya sa akin. Saka sinapak sa balikat si Sean dahilan para inis na mapabalik sa kanya ang lalaki. Halos mapangiti na ako sa kakulitan nilang dalawa hanggang sa nakaramdam na lang ako ng kamay na biglang humawak sa pulso ko. Nilingon ko kung sino ang gumawa nun. Luis? Anong ginagawa niyo dito? Nilingon ko sila Elias. Nakita ko nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi man lang pinansin ang pagiging malamig ni Luis sa kanila. Bro, easy. Huwag ka na lang sumabat. Narinig kong awat ni Iris kay Sean. Halos lumabas ang kanina pang nag-iingay sa loob ng dibdib ko nang magsimulang humakbang si Elias. Papunta sa kinatatayuan namin ni Luis. Seryoso ang ekspresyon niya ngunit may ilan sa mga emosyon akong nakikita roon na pilit niyang tinatago. And what do you think you're doing? Ramdam kong medyo inilayo ako ni Luis sa papalapit na si Elias. Ilang lunok na ang nagawa ko dahil sa nagaganap sa dalawa. Nakita kong nasa amin na ang atensyon ng iba. Nagbubulungan ang mga nasa malayo habang ang mga nasa malapit parang pilit na hindi na lang kami pinapansin. Mabuti na lang at walang kumukuha ng kamera. Luis, tama na. Umalis na lang tayo. Pero halos tumigil ang mundo ko nang makita kong may humawak na sa kwelyo ni Luis. Huwag mo na siyang patulan! Sigaw ni Iris na nasa tabi ko na pala. Hinila niya ako palayo, papuntang exit ng cafe. Habang si Sean pumagit na para pigilan ang tulakan na halos mauwi na sa suntukan. Lumingon ako nang lalabo ang paningin ko habang si Elias nakatayo. May dugo sa labi at malalim ang paghinga. Elias, mahina akong bulong, nakita ko kung paanong itinulak niya si Luis palayo. Halika na, bulong ni Iris. Hindi ko na napigilan ang luha pero tumangon na lang ako. Tahimik naming nilisan ng cafe. Sumakay kami sa isang mamahaling kotse. Ako sa front seat. Si Iris ang nagmaneho. Lagi silang ganon. Kahit saan gusto nila, silang tama. Alam na naman yan lahat simula pa nung una eh. Sino? Tanong ko, bagamat ang tinig ko halos pabulong. Ngumiti siya na misteryoso. Hinahanap ka na mami mo. Sa resort, pagkababa namin ng kotse, may sumalubong agad ng mga staff. Formal, magaganda at gwapo. Good morning, madam. Welcome to the resort. Bigla silang humarang sa daraanan ko. Napaatras ako. Yumuko agad sila. Paumanhin po. Nga baliw lang yan, hayaan mo. Napatawa ako, pero hindi sila mukhang baliw. Naglakad kami pakainan, tahimik, walang ibang tao. Nga pala, nag-kiss na ba kayo ni Elias? Ha? Napatawa si Iris. Inamin ni Bruha eh. Sinong Bruha? Hindi nga. Iwas agad ako ng tingin. Kinikilig ka ba? Hindi ako kinikilig eh. Pintura lang to. Bulong ko sa sarili. Anong binubulong mo dyan? Tanong niya. Inirapan ko siya at lumayo. Anak, Tin! Si Mami, niyakap ko siya ng mahigpit. Naroon si Daddy, tahimik lang pero nakangiti. Pasok na tayo? Lumingon ako sa likod. Si Iris nakangiti. Inis ka pa rin ba? Dahil lang sa halik? Wala. Joker talaga lang yung si Elias na yun. Napansin kong seryoso pa rin ang mukha ni Dad. Mag-uusap tayo mamaya sa Celestine Rivera.
Dahan-dahan akong tumango. Hinata ko si Iris pero umiwas siya. Ikaw na lang, babalikan ko posisyon. Naglakad ako papunta sa building, pilit ngumiti. Ano ba yan? Inis ako sumakay ng elevator. Biglang sumagi sa isip ko yung halik. Bakit niya ako hinalikan? Dahil ba trip lang? Kung hindi ako nakita niya nun, iba ba ang hahalikan niya? Nakakagigil. Pagpasok ko sa kwarto, sinarado ko kaagad ang pinto. Pero may dugo sa unan. Ano ba to? Lalabas na sana ako nang napatigil ako. Si Elias, basang-basa, nanghihina, galing banyo. Paano ka nakapasok? Kanina ka pa ba dito? Tumango siya at bigla siyang natumba. No! Elias! Agad ko siyang nilapitan. May dugo sa labi niya. Elias, gising! Tumakbo ko palabas. Mi! Si Elias na himatay sa kwarto ko! What? Oh, wait! I'll call your dad! Bumalik ako agad. Binuksan ko ang pinto, pero hindi siya nakahiga. Isang kamay ang biglang humawak sa pulso ko. Itinaas yun. Isinandal ako sa pinto. Mainit ang hininga niya. Dikit na dikit ang katawan niya sa akin. Bulong niya. Elias, anong ibig mo sabihin? Kasal. What the? Ay nako, ayos lang kung maghalikan kayo pero wag na yung ganyan. Sigaw ni Mami na halos ikalundag ko. Nahuli kasi nila ako at si Elias sa isang compromising na posisyon sa kwarto nila. Masakit pa rin ang likod ko sa pagkakatulak nila sa pinto kanina. Wala po, nadaganan lang ako ni Elias. Dahil po sa pagtulak niyo. Iwas tingin kong sabi. Narinig ko ang tikim ni Mommy. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Ganon din kay Dad. Kahit pilit niyang iniiwas ang tingin. Bakit po? Hindi ko akalaing magagawa niya to. Sino po? Anong ginawa? Kanina pa ako nagtatanong sa isip ko. Bakit sila nandito? Bakit sa hindi pamilyar na resort? Nothing, Celestine. Sagot ni Mami bago lumingon kay Dad. Let's talk to him. Tumayo siya at lumakad papalabas. Nilapitan ako ni Dad. Hinalikan sa noo, saka sumunod kay Mom. Naiwan ako nag-iisa sa kwarto. Napatingin ako sa bag ni Mommy. May naiwan siyang 2 gintong singsing, halatang mamahalin. Bigla namang tumunog ang cellphone ko. Napatalon ako nang makita kung sino ang nag-message. Si Elias. Where are you? Hindi ko alam, Elias. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kapag lumapit ka pa. Naalala ko bigla ang init ng katawan niya kanina. Umiling ako, ayoko maalala yon. Nag-reply ako. Sino ka? Hindi ko kayang sabihin nasan ako. Baka sundan pa niya ako. Hinagis ko ang phone ko sa kama at humiga. Sa kamay ko, hawak ko ang mga singsing. Maganda pero mas maganda pa rin ang singsing na ibinigay sa akin ni Elias. Tumigil ang mundo ko nang may kumatok sa pinto 3 beses. 3 ulit. Pagkatapos ng pagtigil niya, dahan-dahan ako lumapit para silipin kung sino. Walang tao pero may dugo. Napakarami. Nakakalat sa sahig sa labas ng pinto. Mi? Tumawag agad ako. May dugo sa labas ng kwarto, nakakadiri! Agad dumating si Mommy at Daddy. Pinakalma ko ni Mommy, pero halatang may galit sa mga mata ni Daddy. Lalo akong kinabahan. Bakit may dugo doon? Bago sila makasagot, mahigit 10 lalaking hindi ko kilala pumasok sa kwarto. Lahat nakayoko tahimik. Tumayo si Dad at humarap sa kanila. Napatingin ako sa cellphone ko. Nag-message ulit si Luis. Hey, I'm sorry. I know galit ka, pero please baby, forgive me. I miss you. Napalunok ako. Hindi ako galit. Huwag mo nalang ulitin yun. Binuksan ko ang messages namin ni Elias. Walang reply. Bumalik ang kaba. Maya-maya pa, tumunog ulit ang phone ko. Iniwasan mo ba ako? Don't you love me anymore? Luis, alam mong hindi kita kayang tanggihan. But please, wag mo na ngayon. Kakagising ko lang. Gusto ko pa matulog. Hindi ko alam kung tama bang ipagpatuloy pang ganito sa kanya. Kaibigan ko pa rin siya, pero ang puso ko, gulong-gulo na. Biglang narinig ko si Mommy na tinatawag si Elias. Elias? Napalingon ako. Mahina lang ang bulong ko pero lumingon siya agad. Naglakad ako papunta sa kanya pero tumigil sa gitna. Siya rin, ibinuka niya ang mga braso. Nakangiti, parang hinihintay ako. Pero hindi ako gumalaw. Unti-unti nawala ang ngiti niya.
Lumapit siya. Dahan-dahan, hawak ang bewang ko, idinikit ang katawan ko sa kanya. Hinayaan ko lang. Yumakap siya at hindi ko alam kung bakit, pero ang mga kamay ko, kusa na lang ding yumakap sa kanya. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leg ko. Sorry. Dumikit pa siya, wala akong naririnig. Walang ibang tao. Wala na akong pakialam sa paligid. Parang kami lang ang tao sa kwartong ito.